Amen. Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. God bless you both and beloved co-preacher, Brother Antonio Rondina. Palapakan po natin ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Magampo kitang tanan. Let us pray po, mga minamahal. Dearest Heavenly Father, in the name of our loving Creator, our dearest Jesus Christ, and to the leading prayer of our dearly beloved, Honorable Pastor Wildy Estrada Almeida, we thank you so much, Father, for your goodness, O God, for your loving kindness. Thank you so much for your holy presence, O God, moving in our midst. Thank you so much for giving us this great victory, great privilege to worship you in spirit and in truth, O God. And once again, we come unto thee, O God, to please forgive our sins and cleanse us, O God, from all unrighteousness. Help me to bring forth thy message, O God, anoint thy word, and bind the power of darkness, remove all hindrance, doubts, unbelief, confusion. We command you to cast out. In the mighty name of Jesus, we pray. Amen. Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Tayo po'y makabalik sa ating mga upuan, mga minamahal. At una, tigit sa lahat po, the first and foremost, the highest greeting of praise, worship, thanksgiving, glory, honor, majesty belongs to our loving God alone, our dearest Jesus Christ. Amen. And we always acknowledge to give double honor, respect, the man of God, the prophet of God, our dearly beloved Honorable Pastor Wildy Estrada Almeida. And we always cherish the blessed memories and teachings of our dearly beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeida. And to all of you brothers and to all beloved Almeida children with their respective families. And to all of you brothers and sisters in Christ, a pleasant afternoon. Palapakan nato ang atong Ginoo. Praise the Lord. Isang malakas na palakpak para sa ating mahal na Panginoon. At sa ating pagpatuloy, mga minamahal, welcome din po natin ang ating one of our member in the church. Ito po sa dako ng Perth, Australia, ating beloved sister, Judy De Campo. Amen. Kasama natin sila ngayon sa pagpupuri sa mahal na Panginoon. Palapakan natin ang ating mabait na Diyos. Praise the Lord. Purihin natin mahal na Panginoon, mga minamahal. At tayo po ngayon ay dadako na po sa pakikinig ng banal na salita ng Diyos. Kindly open your Bible. Praise the Lord. Sabi po ng banal na kasulatan, in God there is nothing impossible. Amen. Sa Diyos ay walang imposible. Ito mga minamahal ang isa nating panghawakan sa paglilingkod natin sa Diyos. Sa Diyos walang imposible. Amen. Purihin ang mahal na Panginoon. Napakaganda na patutuo ng ating mga kapatid. Amen. Na kung paano pinagaling sila ng ating mahal na Panginoon sa kalamang karamdaman. Amen. Talagang buhay ang Diyos. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Purihin ang Diyos, mga minamahal. Tayo po'y dadako na po sa pagkinig ng salita ng Diyos. Ating po nga subject ngayon, mga minamahal, itong tinatawag na uncertainties. Mga bagay na hindi tiyak. Everybody say amen. At mga bagay na tiyak na mangyayari. Sigurado. Everybody say amen. Sa ating paglilingkod sa Diyos, mga minamahal, na maraming bagay na tayo po ini-encourage ng Diyos sa ating paglilingkod sa Kanya. Everybody say amen. Tayo lumalakad sa pananampalataya. Meron tayong isang Diyos. Everybody say amen. Walang iba kung hindi ang totoong Diyos lumalang sa langit, sa lupa. Nung araw tayo po'y naligaw sa mga piping Diyos-Diyosan. Amen. Nung araw tayo po'y naligaw sa mga ribulto, mga Diyos-Diyosan, hindi makakita, hindi makapagsalita, hindi makamoy, hindi po makakilos. Subalit ngayon, merong Diyos na ating dinatawagan buhay at makapangyarihang Diyos. Ever see, amen. So mga minamahal, ulitin ko po ang ating subject. Ito pong tinatawag na mga bagay na dapat nating maunawaan habang tayo naglilingkod sa mahal na Panginoon. Ever see, amen. Merong bagay na ini-encourage tayo ng Diyos sa ating paglilingkod sa Kanya. At ating basahin natin banal na kasulatan. Merong bagay na tinatawag na uncertainties. Pag sinabi nating uncertainties, ito yung hindi tiyak. O tinatawag natin lumilipas lamang. Ever say amen. Una, yung tinatawag na beauty. O yung sa Tagalog, mga minahal, kagandahan. Everybody say amen. Sabi ng banal na kasulatan, ang bagay na kagandahan
o beauty ng tao, ito'y lumilipas. Everybody say amen. Tayo po ang ating kagandahan, ang kagwapuhan ng tao, minsan lumilipas. Everybody say amen. Pagdating mo ng edad ng 60, mga minamahal, medyo kulubot na ang iyong balat. Amen po ba? Pag dumating ka ng 70, lalo na, ibig sabihin yung ating physical na kaanyuan ay kumukupas po. Everybody say amen. Amen. Sa ayaw at sa gusto man natin, minsan yung ating buhok numinipis. Nawawala na tayo ng buhok. Di ba mga minamahal? Nung ikay binata pa ang labong ng iyong buhok. Pero pagdating mo ng 50, 60, numinipis yung buhok. Amen po ba? At pagdating ng sobra pa sa 60, lumalapad na yung airport. Amen. Ibig sabihin, wala na yung buhok. Amen. Makinis na. So, ang sabi namin, ang beauty ng tao ay lumilipas. Ganon din mga minamahal. Mga minamahal, minsan yung buhok natin pumuputi. So, mayroong buti ngayon, mayroong tina. Sabi nila, pugong sa katigulang ko na ba? Pampugong ba? Kaya medyo, kahit na senior na, pwede pa nating dayain minsan. Amen. Subalit mga minamahal, ang realidad niyan, talagang ang tao'y, tinatawag ang beauty ng tao'y uncertainties. Everybody say amen. Kaya mga minamahal, may mga bagay dapat tayong maintindihan. Yung mga bagay na mga pangako ng tao, men's promises, yung pangako ng tao, minsan ay hindi natutupad, napapako. Sapagkat hindi siya Diyos na nangako. Everybody say amen. Only God, mga minamahal, can fulfill what He promised. Palapakan mo natin ang malakas ang mahal na Panginoon. Diyos lamang. Minsan yung riches, yung kayamanan natin. Sabi na ba na kasulatan, Proverbs chapter 23 verse 5. Kindly open your Bible. From the book of Proverbs chapter 23 verse 5. Wilt thou set thine eyes upon that which is not? For riches certainly make themselves wings. They fly away as an eagle toward heaven. Amen. Mga Kawikaan, Kapitulo 23, ang talata ay 5. Iyo bang itititig ang iyong mga mata sa wala? Sapagkat ang mga kayamanan ay tunay na nasisipagpakpak, gaya ng agila na lumilipad sa dakong langit. Amen. Everybody shout, praise the Lord. So ang sabi po ng Biblia, ititig mo ba ang iyong mga mata sa mga bagay na walang kabuluhan? Sa banal na kasulatan, mga minamahal, ang riches o tinatawag na kayamanan, sapagkat ang mga kayamanan ay tunay, sabi po ng banal na kasulatan, ay lumilipad lamang. Everybody say amen. Ibig sabihin, ang kayamanan ay fly and go. Ibig sabihin, come and go ang pera minsan. Ganon po ang kayamanan. Kaya ang sabi ng Biblia, uncertain thing. Ibig sabihin, mga minamahal, hindi mamalagi. Kaya sabi po ng Biblia, ang kayamanan, hindi po natin madadala. Everybody say amen. Totoo yun. Everybody say amen. Sabi nga ng Biblia, we can bring nothing into this world, and a certain thing we can carry nothing out. Wala tayong dinala sa daigdig na ito at wala rin tayong dadalin sa libingan o sa hukay. Ibig sabihin, wala tayong madadala. So mga minamahal, sabi ng Biblia, riches uncertain. At ang sabi ng Biblia, yung future, ang future ng tao, mga minamahal, hindi natin tiyak. From the book of Proverbs, chapter 27, verse 1, pakibasa mo na para maintindihan po natin. From the book of Proverbs chapter 27 verse 1. Boast not thyself of tomorrow, for thou knowest not what the day may bring forth. Amen. Mga Kawikaan, Kapitulo 27, ang talatay 1. Huwag mong ipaghambog ang kinabukasan, sapagkat hindi mo nalalaman kung ano ang ilalabas ng ibang araw. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Huwag nating ipaghambog ang araw ng bukas, ang kinabukasan. Hindi mo pwedeng sabihin, ito magiging future ko pagdating ng araw.
Hindi natin pwedeng sabihin ito magiging kalagayan natin pagdating ng araw. Sabi ng banal na kasulatan, huwag nating ipaghambog ang kinabukasan sapagkat hindi mo nalalaman kung ano ang lalabas ng araw ng bukas ng ibang araw. Ebarsimen. Ang napakaigi ngayon na tayo nasa paglilingkod sa Diyos. Ebarsimen. Kapag tayo nasa mahal na Panginoon, pwede nating ipagyabang. Pwede na nating ipaghambog ang araw ng bukas. Bakit? Dahil nasa Diyos na. Palapakan natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Ebarsimen. Mga minamahal, yun po ang sabi ng banal na kasulatan, hindi natin pwedeng ipagyabang. Kaya sabi ng Biblia, uncertain, hindi tiyak ang araw ng bukas, lalo na sa mga taong hindi naglilingkod sa Diyos. Subalit kung tayo nasa mahal na Panginoon, alam natin, tiyak natin at alam natin na meron tayong magandang kinabukasan. Palapakan natin ng malakas ang mahal na Panginoon. Ang buhay, life, uncertain. Sabi ng banal na kasulatan from the book of James chapter 4 verse 14. Kindly. From the book of James chapter 4 verse 14. Whereas ye know not what shall be on the morrow, for what is life? It is even a vapor that appeareth for a little time and then vanisheth away. Amen. Santiago, Kapitulo 4, ang talatay 14. Kayo ang hindi nakaalam ng mangyayari bukas. Ano ang inyong buhay? Kayo'y ngay isang singaw na sa sandaling panahon ay lumilitaw at pagkadakay napapawi. Amen. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Yun ang buhay. Hindi nyo ba alam ang sabi ng banal na kasulatan na ang iyong buhay ay kagaya lamang ng singaw? Amen. Na sandaling panahon ay lumilitaw at pagdakay mapapawi. Nagtatagalog po tayo mga minamalbisan kasi marami tayong viewers sa ibang bansa. At yung ating gawain, ang mga preaching natin, ipiniplay nila sa kanilang mga gawain. Palapakan mo natin na malakas ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Kaya minsan nagbabasa tayo ng English dahil doon sa Amerika, sabi nga ng preacher, pag yung mga kabataan kasi doon na tumubo, hindi marunong Tagalog. Kaya pag napunta ka ng ibang bansa, talagang masunog yung kilay mo. Ebarsimen. Talagang ako nga isang linggo ako na nag-aaral, nangangamuti pa ako. Everybody say, praise the Lord. Sabi ko sa mga kapatiran doon, alam niyo po, ako kapampangan ako. Kahit bago akong gising, papag-preachan mo ako ng Bisaya, makapag-preach ako. Pero papag-preachan mo ako ng English, isang linggo na ako nangangamuti, mga minamahal. Ebarsimen. So mga minamahal, tinatagalog po natin sapagkat pinaplay nila doon sa ibang bansa ang ating mga preaching. Sabi ng banal na kasulatan, what is your life? It's like a vapor that appeareth for a little while, then vanisheth away. Ebarsimen. Ganun lang kadali ang buhay. Uncertain ang buhay ng tao. Ibig sabihin, hindi tiyak ang buhay natin, mga kapatid. Ito yung mga tinatawag na 7 things that uncertain. Una, beauty. Ang kagwapahan ba? Yung itsura ng tao. Pasalamat tayo, na-bless ako sa testimony ganina. I-rewind ko lang yung testimony ng ating beloved co-worker, Brother Chris Navidad. Mas ahead siya, ibig sabihin, more than 20 years. Siya nga matanda sa kanyang asawa kasi ganito po yun. Isang araw nag-send sa akin ng friend request. Tinitingnan ko yung kanyang, sabi ko si Brother Chris ito. Tinignan ko ang guwapa ng kanyang asawa. Amen. Glory to God lang ba? Amen. Sabi ko, ang ganda ng kanyang asawa. Maminamahal. Pero matanda pala siya ng more than 20 years. Sabi ko, ano kayang ginawa nito? Paano kaya niya ito napaibig? Amen. Pero na-bless ako sa testimony niya. Sabi ng ating malapastor, huwag mong ligawan ang sister. Ligawan mo ang Diyos. Everybody say amen. Amen. So, imposible. Matured ka, matanda ka ng more than 26 years. Kung wala kang milyon, mahirap paibigin yun. Amen. Amen. Pero walang imposible sa mahal na Panginoon. Palapakan natin ang ating mabait na Diyos. Amen. So mga minamahal, kaya sa atin, mga kapatid, talagang ligawan ninyo ang Diyos. Amen. Ang mahal na Panginoon ang ligawan ninyo. Totoo yun. Sabi ng beloved pastor, ligawan mo ang Diyos. Ako nga, mga minamahal, ang Diyos ang niligawan ko. Amen. 10 years ang gap namin. Sabi niya, kahit bigyan siya ng milyon, hindi siya papayag, pero
Niligawan ko ang Diyos. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. O kahit walang milyon, sabi ko wala akong milyon, pero preacher ako, daling kita sa langit. Sobra pa sa milyon. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. So totoo ang sabi ng man of God. Kaya hindi tayo magkakasala, hindi pa tayo masuspende. Everybody say amen. Tuloy-tuloy pa ang pagpapagamit natin. Kahit anong itsura mo, pwede kang pagwapuhon ng ating mahal na Panginoon. Everybody say amen. Di ba? Lalo na kayong mga sisters, ang gagwapa ninyo, lalo kayong gagwapa. Palapakan mo natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Ligawan natin ang Diyos, hindi pa tayo magkasala, matutuwa pang mahal na Panginoon. Meron kang pananampalataya sa Kanya, tuwang-tuwa ang Diyos. Everybody say amen. Oh, walang imposible. So yung gap nila, more than 26 years. Kung lapitin mo yung kapatid, hindi naman masyadong gwapo yung kapatid, pero pinagwapo ng ating mahal na Panginoon. Palapakan natin ng malakas ang ating mabait na Diyos. So tuloy tayo mga ng buhay. Ang buhay daw po mga minamahal, uncertain. Hindi tiyak. 7 things that are uncertainties o uncertain. Beauty, riches, tinatawag mga minamahal na future, life, yung earthly glory. Kindly open your Bible from the verse, from 1 Peter chapter 1 verse 24, kindly. 1 Peter chapter 1 verse 24. For all flesh is as grass, and all the glory of man as the flower of grass. The grass withereth, and the flower thereof falleth away. Amen. Unang Pedro, Kapitulo 1, ang talatay 24. Sapagkat ang lahat ng laman ay gaya ng damo, at ang lahat ng kaniyang karangalan ay gaya ng bulaklak ng damo. Ang damo'y natutuyo at ang bulaklak ay nalalanta. Everybody shout, praise the Lord. So yun ang tinatawag na earthly glory. Yung kahit Miss Universe ka pa ngayon. Everybody say amen. Amen. Kahit Mr. Universe ka pa ngayon. Sabi nga ng aking narinig, Mr. Universe sila. Mga minamahal, Miss, o pagkatapos mga Miss Universe sila. Pero darating mawawala. Sabi ng Biblia, kagaya lamang ng damo ang bulaklak sa umaga, napakaganda ng damo. Everybody say amen. Kagaya ng flowers na ito, after 3 days, ito mga minamahal, tuyo na. Everybody say amen. Ganon daw ang ating earthly glory. Uncertain. Kaya hindi natin wala tayong ipagyabang dito sa daigdig na ito. Wala tayong ipagmamalaki sa mundong ito. Itong lahat ay tinatawag na uncertain. Hindi natin hawak, hindi tiyak. Ito'y mawawala. Last mga minamahal sa 17, yung tinatawag na friendship. Yung friendship mga minamahal, talagang minsan nagkakaroon ng tinatawag na paghiwalay. Ang tunay na kaibigan lamang si Kristo. Palapakan natin ang ating mabait na Diyos. So mga minamahal, may mga friendship na minsan maganda pero nawawasak. So sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, ito yung mga uncertain o mga uncertain. Subalit kapag tayo po'y naglilingkod na sa Diyos, meron tiyak. Sabihin ko ngayon mga tiyak na mangyayari kapag tayo nasa mahal na Panginoon. Una, yung sure promises. From the book of 1 Kings chapter 8 verse 56. Sure promises. First Kings chapter 8 verse 26. And now, O God of Israel, let thy word, I pray thee. 8:56. 56. Sige, 1 Kings chapter 8 verse 56. Verse 36. Praise the Lord. 56. 56. Praise the Lord. Blessed be the Lord that had given rest unto his people Israel, according to all that he promised. There hath not failed one word of all his good promise, which he promised by the hand of Moses his servant. Amen. Unang mga hari, Kapitulo 8, ang talatay 56. Purihin ang Panginoon na nagbibigay kapahingahan sa kanyang bayang Israel. Ayon sa lahat na sa kanyang ipinangako, walang nagukulang na isang salita sa lahat ng kanyang mabuting pangako. Ang kanyang ipinangako sa pamamagitan ni Moises na kanyang lingkod. Amen. Amen. Praise the Lord. So sabi ng banal na kasulatan, na purihin ang Panginoon na nagbigay ng kapahingahan sa kanyang bayang Israel.
Ayon sa lahat ng kanyang ipinangako, walang nagkulang ng isang salita sa lahat ng mabuting pangako na kanyang ipinangako. Everybody say amen. There is no one word that had failed. Ito tinatawag na good promises. So mga minamahal, may sure promises. Sure ang pangako ng Diyos sa atin. Yung mga nakikita natin ngayon yung katugunan o tinatawag na kaganapan ng mga bagay na ipinangako ng Diyos. Everybody say amen. Na kung saan sinabi ng Biblia na tayo pagpapalain tayo ng Diyos. Napakaganda ng testimony kanina, merong cancer sa breast yung kanyang asawa. So mamamatay na ang kanyang asawa, pero galing sa overnight, sabi ng pangaral ng salita ng Diyos, meron kang kapangyarihan, may pangako ang Diyos, na itutugunin ka ng ating mahal na Panginoon. Pag-uwi sa bahay, pinalangin yung kanyang asawa, kinas out yung demonyo ng cancer sa breast ng kanyang asawa. Sabi ng kanyang asawa, nakuyapan yung kanyang asawa, nawala ng malay. Bakit? Ang sabi niya, merong malamig na bagay na pumasok sa kanya, tuloy-tuloy sa kanyang breast, nawala ang karakadaka, nawala ang cancer sa kanyang breast. Palabakan natin ang mahal na Panginoon. Sure promises. Amen. Lahat ng mabuting pangako ng Diyos na pinangako, mga minamahal, gagawin ng mahal na Panginoon. Kung just imagine, naragdagan pa ng 6 na anak. O, dito rin lang sila nagdede. Kung may cancer pa yun, dapat hindi na siya manganak, hindi na siya pwedeng magpadede. Pero walang imposible sa ating mabait na Diyos. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Kaya sure promises sa ating paglilingkod sa Diyos, sigurado ang pangako ng Diyos sa atin. Sigurado maliwanag. Mga minamahal na sinasabi ng Biblia, walang isang salita na kanyang ipinangako na walang nagkulang. Ibig sabihin, walang magkulang sa pangako ng Diyos. Kaya mga testimony ninyo, ingatan ninyo, i-treasure ninyo ang inyong testimony para kung dumating yung trials sa paglilingkod sa Diyos, minsan merong gawa ang kaaway na gusto ng demonyo na ibabagsak ang iyong pananampalataya. I-treasure mo yung testimony mo. Kapag ikay nalalamig, bilangin mo yung pagpapala na pinangako ng Diyos na nakamtan mo na. Everybody say, praise the Lord. Count your blessings, sabi ng Biblia, and name them one by one. Pag dumarating sa iyo ang panlulupaypay, teka muna, ba't ako manlulupaypay? Grabe ang ginawa ng Diyos sa buhay ko. Everybody say amen. Amen. Labas-pasok ka sa kulungan, pagkatapos manlalamig ka para mong isinubo ang iyong sarili sa bunganga ng leon. Everybody say amen. So mga minamahal, pag-aralan natin, napakabait ng Diyos. Everybody say amen. Sure promises, walang pangako na nagkulang. Sure foundations. Ibig sabihin ng sure foundation ng ating pundasyon, si Kristo. He is the rock. Everybody say amen. Si Kristo ang bato, matibay na pundasyon. Ang banal na iglesia ito ay tinayo sa ibabaw ng pundasyon. Walang iba kundi ang ating Panginoong Yesu Kristo. Everybody say amen. Sure foundation ng kalagayan ng ating spiritual na buhay. Si Kristo, hindi reliyon. Nung araw ang ating pundasyon, nasa reliyon, nasa tradisyon ng tao. Sabi ng Biblia, what is the traditions of men? When the traditions of men taught the same level to the teaching of the Scriptures, it leads to vain worship. And it actually rejected the Word of God. Kapag ang pundasyon mo nasa reliyon, hindi sa bato, hindi kay Kristo, walang kwenta, mga minamahal. Ang ating pundasyon ngayon nasa salita ng Diyos, kasama natin ang kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Habang umaawit yung ating mga choir, naramdaman natin ang banal na presensya ng Diyos. Nung araw, hindi natin alam ang Holy Spirit. Everybody say amen? Ako, grabe ko magnobena nung araw. Grabe ako magrosaryo nung araw. Mga 12 pang aking edad, leader na ako sa pangadji. 12 pang akong edad, alam ko yung nobena ay rosaryo. Mga minamahal, siyam-siyam kami sa bahay namin. Pero wala akong alam. Amen. Nag-aral ako sa Dominican school, sa mga pari, mga madre. Meron kaming ethics, religion, major, araw-araw, every Friday, nagnunobena, every last Friday of the month, nagkukumpisal sa pari, nagkukommunion. Wala akong alam, pagkatapos sa labas sa simbahan, nandoon ang barkada, nahimo kong drug addict, mga minamahal.
Pero salamat sa Diyos, ngayon naintindihan ko, napakasarap pa lang. May Diyos na tumawag na pumili sa atin. Everybody say, praise the Lord. Merong sure foundation. Merong sure reward. Sigurado ang gantimpala sa atin. Dito pa lang gagantihan na tayo ng Diyos. Dito pa lang mga minamahal, bubuhusan na tayo ng pagpapala ng mahal na Panginoon. Sure reward. Reward ninyo lahat yan. Bakit? Nakita ng Diyos ang inyong katapatan sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Everybody say amen. Nung araw, wala akong bahay. Ngayon, napakarami ko ng bahay. Napakarami ko ng sasakyan. Di ba? Reward ng Diyos sa inyo yun. Everybody say amen. Baka sabihin mo, magaling kasi ako eh. Wag. Tandaan natin, wag tayong magmamagaling. Everybody say amen. Baka bawiin ng mahal na Panginoon yung pagpapala. Sabihin natin, reward galing sa Diyos. Blessing from the Lord. Palapakan natin ng malakas ang mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Dahil kapag inisip mo ito'y dahil sa kagalingan mo, pabayaan mo ang paglilingkod mo sa Diyos. Naalala ko yung isa nating kapatiran. Narinig ko niyang ang testimony. Sabi niya, bumili siya ng bagong Mercedes-Benz. Bumili siya ng 7 fishing boat. Bumibiyahe sa Indonesia. Sabi ko, hindi basta-basta ang pera nito. Amen. Dati, pumupunta sa simbahan, binibigyan ng pamasahe ng malapastor. Dati, meron itong psoriasis, buong katawan, hindi maitsura. Para siyang nababalatan ang kanyang katawan. Pagkatapos narinig ko ang kanyang patutuo, maminamahal na dating binibigyan lang siya ng pamasahe ng malapastor. Pero sumunod na taon, nagbibilang ng mga fishing boats. Nagbibilang ng mga Mercedes-Benz na mga brand new. Pero kapag dumalo sa gawain, sabi niya, nandun ako sa aking Mercedes-Benz dahil mainit ang church. Mainit ang loob ng pastoral. Maminamahal na displeased ang Diyos. Bumalik sa 0-0. Everybody say, praise the Lord. Ibig sabihin, mga minamahal, pag tayo gumawa sa kalooban ng Diyos, merong sure reward tayong tatanggapin sa mahal na Panginoon. Dito pa lang sa lupa, pagpapalain na tayo ng Diyos. Dito pa lang sa lupa, pagyayamanin kayo ng Panginoon. Bibilang kayo ng mga sasakyan, bibilang kayo ng mga bahay. Matatapos ang inyong mga anak, magandang kinabukasan na pinangako ng Diyos. May reward ninyo yan. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say amen. Yun po yung tinatawag na certainties o certain thing na ating pong makakamtan. Sure reward, sure promises, sure foundation, maminamahal, at yung tinatawag na assured acceptance. Tinanggap tayo ng Panginoon. Walang itinakwil sa atin ng Diyos. Napakasarap maglingkod sa Diyos. Pag lumapit ka sa Diyos, i-accept ka ng mahal na Panginoon. Narinig natin, almost 8 years na backslider, balik na naman sa kasalanan. Subalit nang siya'y pinagpapalo na ng mahal na Panginoon, huwag natin hintayin yung palo. 2 anak niya namatay, rumble ang pamilya. Yun kasi ang consequences kapag tinanggihan mo ang pagpapabor na galing sa Diyos. Subalit kapag kayo manumbalik, assured acceptance, tanggapin ka uli ng ating mahal na Panginoon. Palapakan natin ang mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Yung divine love, hindi nagbabago yun sa atin. Divine na pag-ibig ng Diyos sa atin, divine ang pag-ibig na binigay sa atin ng mahal na Panginoon. Pag sinabing divine, only God can do that. Everybody say, praise the Lord. Siya lamang makapagbigay sa atin ng divine love. Kung tayo po'y nasa mahal na Panginoon at tinatawag na sure immortality, kahit po ang ating katawang ito'y babalitan ng Diyos ng immortality, ibig sabihin yung ating mortal body will be changed into immortality. Everybody say, praise the Lord. Yan ay sa pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. And tinatawag na eternal anchorage. Pag sinabing eternal anchorage, ibig sabihin talagang ito'y tinanggap ka ng Diyos. Everybody say amen? Amen. Merong kasiguruhan na ating pupuntahan sa piling ng ating mahal na Panginoon. Subalit kapag hindi ka lumapit sa Diyos, meron din 7 things that unrepentant sinner face ba? Mga harapin ng mga taong hindi maglilingkod sa Diyos. Una, ito ang tawag na certain exposure.
Pag nagsabing certain exposure, your sins will find you out. Everybody say amen. Ang kasalanan mo, hanapin ka ng kasalanan mo pagdating ng araw. Ang kasalanan ng tao, hahabulin sila ng kanilang kasalanan. Everybody say praise the Lord. So their sins will find it out. Ibig sabihin, your sins will find you out. Pag hindi ka nagsisi, hindi ka lumapit kay Kristo, o sabihin mo, walang nakakita sa iyong ginawang kasalanan, ito'y patago. Walang nakakita, walang ebidensya. Pero may Diyos sa langit na nakakita. Everybody say, praise the Lord. Amen. Wala ka pala rin maitatago sa mahal na Panginoon. Kaya napakasarap maintindihan natin ang salita ng Diyos. Mga 7 that praised and repentant sinners. Una, certain exposure. Pag-ibasa natin sa dali, Numbers chapter 32 verse 23. From the book of Numbers, chapter 22, verse 23. 23. And the ass saw the angel of the Lord standing in the way. Numbers 32 verse 23. From the book of Numbers, chapter 32, verse 23. But if you will not do so, behold, ye have sinned against the Lord, and be sure your sin will find you out. Amen. Mga Bilang, Kapitulo 32, ang talatay 23. Ngunit kung hindi ninyo gagawin ganito ay, narito, kayo'y nagkasala laban sa Panginoon, at talastasin ninyo na aabutin kayo ng inyong kasalanan. Everybody shout, praise the Lord. Talastasin ninyo, sabi ng Biblia, aabutin kayo ng inyong kasalanan. Kapag hindi ka nagsisi, aabutin ka ng iyong kasalanan. Hindi ka makakatakas. Kaya sabi ng Biblia, certain exposure. Sabi ng Banalang Kasulatan, your sins will find you out. Aabutin ka, hanapin ka ng iyong kasalanan. Kaya sa atin, napakapalad na natin, lumapit na tayo sa Diyos at nagsisi sa ating mga kasalanan. Everybody say, praise the Lord. Certainty of disappointment. Disappointment. Yan ang buhay kapag hindi ka naglingkod sa Diyos. Disappointment ang darating sa buhay mo. Totoo yun. And other things that are certain of living earthly possession. Totoo yun. Certainty of living earthly possession. We cannot bring nothing into this world and we can carry nothing out. Iwanan natin lahat yan. Kaya sa mga taong hindi naglilingkod sa Diyos, hindi nila pwedeng ipagmalaki gaya ng sinasabi ng Banal na Kasulatan, the parable of the rich fool. Sabi niya sa kanyang kaluluwa, oh, my soul, you have many riches for the coming years. Rejoice and be glad. Be merry. Sabi ng mahal na Panginoon sa kanya, oh, fool. Oh, kahit matalino siguro yun. Baka abogado yun. Ano kayang profession nun? Pero sinabi ng Diyos sa kanya, oh, fool, mangmang. Kukunin sa gabing ito ang iyong kaluluwa at pasa sa kanino kaya ang iyong kayamanan. Everybody say amen. Yun ang sabi ng Diyos, oh fool! Kapag hindi ka naglingkod sa Diyos, sabi ng Diyos sa'yo, oh fool! Everybody say amen. Kahit mayaman ka, kahit marami kang profession na natapos sa daigdig na ito, kapag hindi ka naglingkod sa Diyos, sabihin sa'yo ng malapain, oh fool! Mangmang. Everybody say amen. Subalit kapag ikay naglilingkod sa Diyos, ikaw, wise, palapakan natin ng ating mabait na Diyos. Certainty of living earthly possession, certainty of death. Tiyak mangyayari. Kaya po mga minamahal, certainty of death. Kaya sabi ng, I wanna be ready. Kahit anong mangyari, gusto natin maging handa. Be ready to the future, be ready for your death. Bakit ang buhay ng tao merong katapusan? Everybody say amen. So be ready. Sabi ng Biblia, be ready to prepare to meet thy God. Be ready. Sa lahat ng bagay, maging handa tayo. Another thing, certainty of judgment. After death, meron judgment. Kaya po mga minamahal, wala hindi natin matatakasan. Merong appointment ang tao. Death and judgment. It is appointed unto man once to die after this judgment. So darating yung certainty of tinatawag mga minamahal na separation from the presence of God, from the believers. Hindi tayo magsama-sama doon. Yung mga makasalanan, hiwalay sila. Everybody say amen.
Sabi ng Biblia, sa mga tana, sa kaliwa, yung mga kambing, doon kayo. Pasaapoy ng impyerno, subalit yung mga nasa kanan, mga karnero, mga tupa ng Diyos na sumunod sa kalooban ng Diyos. Doon kayo sa inihanda ng Diyos, ang buhay na walang hanggan, kasama ang mga anghel, kasama ang mabait na Diyos. Meron tinatawag na separation pagdating ng araw. So, certainty of separation from the righteous. And the last, sabi ng Biblia, certainty of banishment from the presence of the Lord. Meron kasing banishment, meron kaparusahan. Sabi ng Biblia, it is a certain thing for those who do not repent. They will separate from the presence of God. They will banish. Nandoon sila sa kapamakan. Subalit tayo po, sigurado, nasa piling tayo ng mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Kaya maglingkod tayo sa Diyos, magpakainit, lalo tayo sa mahal na Panginoon. Everybody say, amen. Lalo tayong magsumamo sa mahal na Panginoon, magpakainit sa paglilingkod sa Diyos dahil meron tiyak na mangyayari, may tiyak na bagay na pinangako ang Diyos, meron din tiyak na bagay sa mga taong hindi kikilala sa mahal na Panginoon. Isang malakas na palakpak para sa mahal na Panginoon. Manindog kitang tanan, mga igsoon. Tayo po umawit sa mahal na Panginoon. Praise the Lord. Magpuri po tayo sa Diyos. Kung meron tayong mga bisita, kindly natin silang imbitahan dito sa harap para tanggapin niyo ang ating mahal na Panginoon at habang tayo maawit, kindly po sa ating mga visitors, mga bisita, mga baguhan naman kayo mga bisita karon na kalatambong, ariyo ka mo dito sa tubangan, dawatang Ginoong Jesucristo. Praise the Lord. Sige.
who I am. I am yours. I am yours. Whom shall I fear? Whom shall I fear? 'Cause I am yours. I am yours. Dali ko ng Diyos. Palapakan natin ang Ginoong maigsoon. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Dali ko ng Diyos. Mga minamahal, pagkanindot sa awitin, mga minamahal, kinsa kita. Amen. Sama lamang kita sa bulak, mga kaigsunan nga mulumalabay ning kalibutan na apan kipangga kita sa Dios. Palapakan nato ang Ginoo. Gitagang kitag pagtagad sa Dios. Gimilagruhan kita sa Ginoo, giayo sa Ginoo sa atong kinabuhi, gipanalangin kita, gitagaan kita sa iyang balang Espiritu Santo, ang isang pagkasimbaw. Palapakan nato ang atong Ginoo. Praise the Lord. Sa atong milhal nga mga bisita niya karon sa mga baguhan, bulahan ka mo maigsoon, kayang Dios mo'y nagtawag ka ninyo. Dili ka mo makaduol kaniya kung dili pagtugot sa amahan sa atong Dios. Gitugot sa Dios nga makari ka mo kay plano kini sa Ginoo para luwason kamo, panalanginan kamo sa atong Ginoo. Sama ka namo, gipanalanginan kami, giayo ang among sakit, giayo ang among balatian, gibago nga among kinabuhi, kasiguruhan sa kinabuhing walay katapusan. May mga butang nga tinatawag na dili sigurado nining kalibutan na walay pulos. Pero ang pag nakata sa Ginoo, sigurado ang Ginoo, panalanginan kita. Palapakan natin ang mahal na Panginoon. Dawaton yung Ginoo, ang inyong manluluwas, doon ay reklamento sa kaluwasan, ang pagtuo sa Diyos. Mutuo kita sa Ginoo, kay kung wala tayo pagtuo, di kita makapahimuot sa Diyos. Ikadua, ang paghinulsol sa atong mga sala. Biyaan ang sala, kay ang Diyos stricto bahin sa sala. Ang bayad sa sala, kamatayon sa impyerno. Jesus is the same yesterday, today, and forever. Ang bayad sa sala kanya to kamatayon, ang bayad sa sala karon kamatayon, ang bayad sa sala sulod nga mga adlaw kamatayon. Kayang Dios dili mausab. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Ikatulo ang bautismo. Kinahanglan ninyo mong bautismuhan sama sa panahon sa mga atong Ginoo. Tanang iduol kaniya, gibautismuhan niya. Kaming tanan, millions ang member sa Jesus Miracle Crusade na bautismuhan sa tubig sa ngalan sa Ginoong Jesucristo, gipanalanginan ang among kinabuhi. So, ikaupat ang bautismo sa Espiritu Santo. Butang atagaan ka mo sa Ginoo sa iyang balang Espiritu Santo, representative kini sa Dios, mupuyon siya sa imong kasing-kasing, panalanginan ang imong kinabuhi. Busa inyong dawaton ng Ginoo, ibayong kamot sa itong mga bisita. Praise the Lord. Ilitok kini pagampo. Sabat ka mo sa pagampo, Ginoong Jesus. Salamat, Ginoo, sa imong pagpili ka nako. Salamat, Ginoo, sa imong pagtawag ka nako. Ginoong Jesus, ani ako karon, ginadawat ko ikaw, akong Ginoo, Dios, ug Hari, manluluwas sa akong kinabuhi. Ginoong Jesus, pasaylo ako sa akong sala. Imuan mo kong tinuod mong anak sa kasing-kasing ug sa binuhatan. Alagaran kita, Ginoo, sa ngalan mo, Ginoong Jesus, ako ang gidawat. Amen. Magampo kami para ninyo langit ng amahan. Sa unang paggampo sa among mahal na pastor, Wildes Almeida, panalanginan, O Diyos, ang mga bisita nga niya karon pa lamang nakatambong, O Diyos, umidawat kanimo. Pasayloa sila mga sala, o isulat ang ilang ngalan sa libro sa kinabuhi, o gimuan silang tinuod mong anak sa kasing-kasing o sa binuhatan. Sa ngalan mo, Ginoong Jesus, I pray. Amen. Dalago ng Diyos. Mag-iusa kita karon sa atong pag-ampo sa atong mga panginanglan. Mga minahal, magampo kita sa atong mga panginanglan. Ipahibalo sa Diyos ang inyong panginanglan. Magampo kitang tanan. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Doon na may mga sakit, doon na may balatian. Lauman ng Diyos, walay dagway sa pagkausap, pagkabalhin. Mahimo sa Diyos ngayon ang atong mga sakit. Mahimo sa Ginoo, lugway ang atong kinabuhi. Ayon ang inyong mga sakit. Kay buutan ng Diyos na nagsaad nato nga walay butang imposible kaniya.
Mga minamahal, mga muyo kita, hallelujah, magidulso lang tanan. Hallelujah, mangayo kita pasaylo sa Ginoo. Langit nung Ama, ning oras sa Ginoo, salamat sa imong pagkamaayo ka na mo. Ginoo, salamat sa imong pagkabutan, O Dios, sa matago sa kanamo. Pasaylo kami sa among mga pagkukulang, sa among nabuhat nga sala, sa imong tumbangan. Ginoo, among giulsulan ning oras sa pasaylo kaming tanan, imo kaming takos sa among pagduol sa imo, O Dios. Ginoo, ipatalinghuga kaming tanan. Walay butang imposible kanimo abot. Abutin mo ang panginahanglan sa mga kaigsunan, sulbaron ang mga problema, ayuan ang mga balatian, dyan mga sakit, Ginoo. Among gitugyan kanimo, walay butang imposible kanimo. Igapan ang ilang mga sakit, Ginoo. Hallelujah, hallelujah. Ikaw magapaayo sa doon mga sakit sa mga kaigsunan. Ikaw magmilagro sa ilang kinabuhi, dugang ilang pagtuo, Diyos. Ginoo, pasaylo kaming tanan, panalanginan sila sa matag-adlaw, sa matag-butang financial material, ug labano sa spiritual. Gupti kaming tanan, antod sa imong pagbalik, ligunan kami, O Diyos. Uban sa among man sa kinabuhi, tagay sa nagigayon, makaduol sa imong tilan, panalanginan ng mga trabaho, mga negosyo, sa mga kaigsunan, O Diyos, ay naman panginabuhian. Ikaw magatagbo sa ilang panginanglan, sa tanang pangipagi. Sa ngalan mo, Ginang Jesus, I pray. Amen and amen. Ipantong kamot sa atong ulo, mami na mahal. Ibadlungan ang sakit sa atong lawas. Sige, hallelujah, sabihin mo, timoy ng cancer, leukemia, TB, diabetes, goiter, asthma, bisyo, kaulayahon, palayas ka, hawa sa ngalan ni Ginoo Jesus. Sige, hallelujah. Alang langit ng Amahan, among gigamit ang imong alang dungalan sa una pagkampo sa mga pastor. Among ginabadlungan ta ng buhat sa kaaway, mga sakit balatian sa mga kaigsunan. In the mighty name of Jesus, I bind the power of darkness. Hallelujah. Demons of infirmity, sickness and diseases, cancer, leukemia, TB, diabetes, goiter, asthma, tanang masatanang matang sa balatian, pagkaluyahon, pahawa sa ngalan ng Ginoo Jesus, lust of the eyes, lust of the flesh, pride of life, lukewarmness, cast out, vanity, vain glory, anger, hatred, cast out in the name of Jesus. Be blessed and be healed in Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Dalago ng butang Diyos, magapanindog kitang tanan, mga minahal. Agi atong pasalamat pagdaig sa Dios. Bulok sa singit tagkusog. Hallelujah, praise the Lord. Tulo ka beses, sige, dungan ta. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord. God bless you po, mga minamahal. At kutubratiri ang atong bulaton. Dalago ng Diyos, dili pa kita mag-announce, mga isuan, magkuha tag special offering. Ampuan sa atong bilal Brother Larry, del Bo, palihog, ampuan na itong mga special offering. Praise the Lord po. God bless you po, brother. Lord, bless you ka rin naman na. Manalangin sa itong special offering. Dakilang magpala po ang mabanala sa pangalan pinakamahal pang Isus. Malapagin na rito po kami, malapagin noon sa pipipigay ng special labo, pero malapagin noon. Ikaw siya magpala sa lahat mga kapatiran na may malagpag-ibig siya, malapagin noon. Ibalik mo sa libo-libo, bisis sa palang yung pagpapalapin sa physical na lang sa espiritu ng pagpala, sa mga kapatiran na isang magbigay at wala silang bibay. Dahil sa laban hanap buhay, bigyan mo sila kita ng gusto trabaho na yun sa banal kalooban, upang sunugawin sila ng magkabigayan, magkapitanggap, magpapala, so pagpalain mo kami, malapagin noon, lahat sa hapong ito sa pangalan ni Jesus. God bless you po, mga minamahal. At doon ay announcement. After sa atong gawain, mga kaigsunan, ang mga beloved parents o ng mga beloved cherubims and children's choir, meron pong meeting mamaya after the service about po sa Recognition Day. O doon po sa may Children's Ministry Building sa baba. So ulitin ko po, meron may meeting atong mga parents sa mga children's choir at cherubim about sa Recognition Day dito po sa may atong building sa mga children's choir. At lost and found, sino po na nawalan ng piso bill, may napulot po na kapatiran, pag-claim po sa info. Sino po nawalan ng pera sa inyo, mga minamahal, i-claim lang po dito sa ating information. Praise the Lord. Ug padayon ang atong simba, Domingo, alas 10, antod ka alas 4, alas 3:30, ang atong mga oras. Ug Wednesday, alas 5 hanggang alas 9 ng gabi. Ang Friday service natin, alas 6 hanggang alas 12 sa tungang gabi. Dalago ng Diyos, mo atong announcement, dalago ng Diyos, manindog kitang tanan, maiksoon, o ganyan kita karon sa atong temporaryong bulag-bulag, sa atong mga pag-ampo, yatag ating ganyan sa Bilabari Ding Castro. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Tayo po lang mga minamahal. Opo, dakila.
Mapagpala namin Ama Diyos sa lahat, sa matamis, manala pangalan mo, mahal mong Isus. Maraming salamat po sa mga tagumpay na gawain mo sa araw ng mahal na Panginoon, mula sa mga joyful solemn song na mga awitin, mga buhay na patutuo, mga pagbibigay, mahal na Panginoon, isa lahat ng banal salita. Maraming salamat po sa pangundalaing po na aming ginagalang aming mahal na pastor, aming mahal bang Elizabeth Sada Almeida. Mahal na Panginoon, samantala mo naming paghiwalay sa hapong ito, mahal na Panginoon, pag-ingatan mong bawat isa sa amin, mula sa bata hanggang sa pinakaananda, mahal na Panginoon, sa mga masakyan, mahal na Panginoon, pag-ingatan mong bawat isa, mahal na Panginoon, at ibalik muli, mahal na Panginoon, sa malagawain, mahal na Panginoon, pag-ingat, pagpapala mo, dakilang Diyos. Ito po sa madalang namin, sa matamis pa na pangalan mo, mahal na Panginoon Jesus. Amen. Praise the Lord. Amen. We love in the Lord, but our dearest Jesus loves you po. God bless po. Praise the Lord. Magpalayan sa ating preacher serya. Magpa-counsel po dito po sa ating preacher serya. God bless you all. We love in the Lord, but our dearest Jesus loves you po. God bless you all. Praise the Lord.